Ngayong araw nga po pala guys ay nandito tayo sa bukid at gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung pamamaraan namin sa pagpupunla ng talong. Bali nasa higit 6,000 po na puno ng talong yung target namin na i-project sa mga susunod na buwan. At ito nga po pala yung variety ng talong yung aming ginagamit, yung Calixto F1. Sa mga nagtatanong nga po kung anong magandang variety ng talong na ating itatanim, ito po yung marerecommend ko sa inyo, yung Calixto F1 dahil malakas po ito pagdating sa bentahan. At dito nga sa video na ito guys ay mapapanood nyo nga yung simpleng pamamaraan namin na hindi po ito talaga magastos at hindi po time consuming. Higit 6 years na din po kaming nagtatanim ng talong at yung mga punla namin sa ganitong pamamaraan ay mga malulusog din naman. Bali yung una pala namin ginawa dito guys ay itong pagtatadtad ng isang uri ng kawayan na manipis na kung tawagin namin ay bulo. Kung marami nito guys sa inyong lugar ay pwede din po kayong gumamit nito para maging sahig po ng inyong punlaan at isa din po itong bulo sa ginagamit pang dingding sa ating mga kubo. Yung punlaan pala namin guys ay dito namin ipinwesto sa may gilid ng aming kubo at kanina nga po pala guys ay tinapos na Papa yung papag at ako naman yung nagtapos nitong paglalala nitong mga bulo na naitadtad dahil ito po yung gagamitin nating pangsahig doon sa punlaan. Sa paglalala nga po pala nitong mga bulo na ito guys ay dapat maingat ka kaya medyo mabagal po dyan, naka time lapse lang. Pero hindi talaga guys naiwasan guys na masugatan ako. Sigurado akong lalabas talaga yung pare na walang ulo dito. Pagkalipas nga ng ilang minuto guys ay natapos ko ng lalahin itong mga bulo na tinadtad at ito din ay binuhat na nila Papa at pinatong doon sa may papag. Bali ganito na po pala yung itsura niya guys pagkatapos naming maipatong itong sahig. At medyo inayos na lang din namin, medyo namin in-adjust dahil meron ditong kawayang nakaharang dahil yung kawayan ay hindi po yan pwedeng tanggalin dahil yan po ay tukod ng aming kubo. Baka ito ay matutumba kapag may malakas na hangin. Ngayon naman guys ay mangunguha naman kami ng lupa na aming ilalagay doon sa may punlaan. Bali dito lang kami kukuha ng lupa sa may tinaniman namin ng tubo at tamang tama din guys dahil kakasunog lang din po nito ang aming tinaniman ng tubo dahil kaka-harvest lang po ng mga tubo dito. Bali yung topsoil lang pala yung kukunin natin at ito na din po yung magsisilbing garden soil para doon sa ating pagpupunlaan. Bali hinaluan lang po pala namin ito guys ng compost. Yung ginamit namin ay vermicast. Yung maganda lang talaga guys sa vermicast dahil ito ay mapino at ready to use na at hindi po siya prone sa fungus. Dito nga guys sinilid na ito sa may sako dahil ito po ay hahakutin at ibubuhos doon sa ating pagpupunlaan at ito nga po ay binuhat na ng kaibigan ni Papa. Bali ito po yung kaibigan ni Papa na siya na din yung magiging kasama niya sa pagtatanim dito sa bundok. Bago nga po pala natin lagyan ito ng lupa guys, huwag natin kakalimutan na lagyan ito ng sapin at ginamit namin dito ay mga sako. At ako naman po yung nagkalat nitong mga lupa dito dahil maya maya pa ay babasain na natin ito nang sa ganun ay makapagpunla na. At dito nga guys, ang gagamitin natin na sa pagbasa ay yung tubig na mayroong halo na fungicide. Bali nilagyan ito ng fungicide nang sa ganun po ay masisigurado talagang mamamatay yung mga fungus na present doon sa lupa na nilagay sa may punlaan. At ito nga guys, habang binubuhos ay hinahalo-halo ito nang sa ganun ay talagang ma-absorb ng lupa yung tubig at maging basang-basa talaga siya. Bali, 4 nga po pala kami dito guys yung nagtutulungan. Itong maliit na bata ay anak po ito ng kaibigan ni Papa. Maigi po naming binasa yung lupa dito guys para maging uniform yung moisture at maging angkop po na pagtutubuan ng mga buto dito. At pagkatapos nga po namin itong malagyan ng linya ay dinistribute na din namin yung mga buto sa ganitong distance kung makikita ninyo at pagkatapos po niyan ay tinabunan para po ay mabilis tumubo itong ating mga buto. Pero ulitin ko lang guys ha, ibinahagi ko lang po yung pamamaraan namin sa pagpunla dito. Pero mas recommended ko pa din na gumamit tayo ng seed trays nang sa ganun po ay mas safe po yung punla natin lalong lalo na sa tuwing po tayo magta-transplant. Dahil ito po guys ay bubunutin po talaga ito sa tuwing magta-transplant. Kaya sigurado po na madidisturb talaga yung mga ugat ng punla natin sa tuwing magta-transplant kung ganito pong style na ating gagamitin. Pero dito kasi sa amin guys ay volume po yung aming tanim at wala po kaming mga seed trays. Kaya ito na lang po yung ginagamit namin nang sa ganun po ay hindi po kami matatamaan ng sobra sa gasto sa seed trays. Ito po yung mga punla namin nung nakaraang taon at magaganda din naman yung tubo gamit itong pamamaraan na ito. At pagkatapos naman ito guys ay inisprayan naman po ng tubig na mayroong fungicide. Nang sa ganun po ay madidiligan itong ating mga buto at magsisimula po silang mag-germinate. At ito nga guys kung nakikita nyo sa may dulo ng bubong ng kubo ay dudugtungan pa po ni Papa yan ng bubong din na plastic. Nang sa ganun ay hindi mabagsakan po ng tubig ulan itong ating pinupunlaan. At pagkatapos ay kukoveran po ito ng mosquito net para hindi po papasukin ng manok at iba pang mga insekto. Kung nagustuhan nyo nga po yung video natin ngayon at gusto nyo pong subaybayan yung journey namin sa pag-aalaga ng talong at sabay-sabay tayong matuto, huwag pong kalimutang mag-follow sa aking page at mag-share nitong video. I-update ko na lang po kayo sa mga susunod na video. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat!